Hello? Hello, good evening, Papa J. Tito J, Ay, good evening po. wag niyo po akong tawagin Papa J. Oh. Papa Jackson po. Oh. Papa Jackson po, okay po. Ayan. Hello po sa iyo. Anong pangalan? Okay, you can call me po Jen. Jen. How do you spell that? Yes po. J as in jar, E-N. Oo. Talagang talagang pinispell mo pa yung Jen sa akin ha. Parang may parang may wala kang kumpiyansang Ang kaya hirap kasi. parang wala kang kumpiyansang kaya kong ispellingin yung tatlong letter. Anyways, ilang taon ka na, Jen? 43 po. 43. All right. Mm-mm. 43 at nasaan ka ngayon? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia. Yes po. Kailan ka pa naandyan? 15 years na po. 15 years. Ayun yung unang bansa mo for OFW work? Yes po. Ito lang pong lugar. Tuwing kailan ka nakakauwi sa atin? Last week ko, 2022. Hindi pa ako nakuwi hanggang ngayon. Sa loob ng 15 years, nakailang uwi ka na? Every 2 years mostly, or every 2 years po. Pero since nag-2022, until now, this year, hindi pa ako nakauwi. Bakit? Financially po. Ano na? Financially. Mahirap nga. Hindi stable. No? Hindi talaga siya pwede. Hindi siya itinadahan ng makauwi. Kahit gusto mo, parang gano'n, no? Kahit gustuhin, pero ayaw ng panahon. Okay. Saan ka pa sa Pilipinas, Jen? Sa Cebu po. Ay, ikaw ay sa Cebu. Bisaya. Bisaya Yes. ka? Yes, good. Opo. Saan ka sa Cebu? Mactan, Cebu City? Cebu City. Cebu City. Anyways. May asawa na ba si Jen? Yes po. Actually, separated na. Matawag ko na siya separated. Tagal na. May anak kayo? Wala po. Wala kayong anak. Kailan pa kayo naghiwalay, ma'am? 2022 ako na po ang nag-surrender na po. 2022. Gano'ng katagal kayo nagkaroon? Give up na. Gano'ng katagal kayo naging Umabutin kami, yung marriage po namin po, umabutin kami ng 14 years. No, sorry. Po, matagal din talaga, pero ayaw na talaga. Hindi ko na siya kaya. Okay. So, hindi na siya pag-uusapan natin, no? Yan yung pag-usapan po kasi gusto ko yung opinion nyo, yung point of view nyo. Kasi sa mga friends naman, humingi ako ng mga payo dito. Bias kasi kakampi sila sa akin for sure. Siya pa rin pag-uusapan natin? Yes po. Bakit? Gusto ko lang yung opinion. Gusto ko lang i-share. Actually, lagi akong nagpapatawad sa relationship namin. Yung aminin ko naman, ang kasalanan ko is pinilit kong mag-abroad. Pinilit kong maghanap buhay over sa magbuo kami ng pamilya. Okay. Totoo talaga nakakaiyak dito. Wala pa nga eh. Oo, kasi anong hugot dito. Lagi ako nakikinig sa'yo, Papa Jack, as in gusto kong galing sa'yo. Okay, ganito. Kasado kami, tapos, lagi kong pinapatawad mga ginagawa, lalo na yung pagdodrogas niya. Okay, nagamit pa ng ganun. Opo, lagi po ako nagpapatawad. Given na nga yung di ko na siya pinatrabaho kasi meron siyang problema sa art. So, akin na yun. Akin na support financially. Wala na ako hiningi. Kahit sa rent ng bahay siya ang gumagamit. Tapos, after nun, lagi ako makatanggap na nagdodroga siya. Every time uwi ko ng Pinas, pumapayat talaga siya. As in, payat.
Pero every time na nag-stay ako for 1 month, lulubo siya, tataba siya. So wala kasi kami ibang ginagawa kasi food trip na lang. Kasi gusto kong bumabawi sa katawan niya. Kasi ang rason niya, wala siyang ganang kumain, ganito, gan. Kahit na may So pag narinig na pag akong, umuwi ka, food trip lang ginagawa niyo? Wala kang ibang ginagawa? meron din naman. Charot lang, pinapatawa. Ah, Pinapatawa ah. lang kita. Kumbaga, parang ang dating sa akin, parang tinanggap mo na lang na dahil doon pumapayat siya, ano. Parang inaagapan mo na lang, ano. Inagapan ko na lang kasi yung pagkukulang ko nga, lagi akong nasa malayo. Kasi hindi naman kaya yung sahod niya. Kahit sabihin natin, umuwi ka kasi dito ka na kasi kaya kita buhayin. Pero hindi ako nakontento sa sahod niya eh. Kasi maliit lang talaga. So, okay, for how many years? Sabi ko, mag-ipon ka. Every time magtanong, kahit piso, walang ma-saving talaga siya. Kaya hindi ako makadesign ng uwi na for good. So, lagi na lang, renew muna ako, isa pa. Hanggang umabot na ng ilang years, dito pa rin ako sabi kasi hindi talaga kaya yung financially, hindi talaga kami stable. So, on 2022, yun na yung nangyaring malalang balita na receive ko na hindi na siya nakita for ilang oras at ni-raid yung bahay ko. Oh my God. Dahil sa Okay. ano So, na, nahulihan na. umabot, kumbaga parang, kasi kung ganun na, ibig sabihin, talamak na at alam na, kumbaga nakatimbre na rin sa mga otoridad, ano. Nakatimbre na po talaga kasi pinaakyat na niya yung yung dealer ng droga. Ginawa na yung bahay kong tambayan ng droga. Wag mo nang banggitin yung word na yun, ma'am, baka ma-block po tayo, ha. Sige po. Oo nga po. Sige po. Sensya na po. Yun siya, yung nangyari na yun, nabalitaan ko na lang after 3 days nakita na nasa kulungan na siya. Okay. Tapos, 2022 yun. So, ang nangyari, tanga pa rin ako. Nagpadala ako ng malaki, naglo-loan dito para makawala siya. Kasi, ang nirason niya doon sa habang in-interview siya, kasi i-detain pa rin pala yan siya. Kasi paaminin kung sinong may-ari ng drogas sinong may-ari ng bag na yon para itimbre. So, hindi niya alam kasi iniwan lang yun sa bahay namin. So, ang nangyari, pinalabas na may sakit siya. So, hindi siya pwedeng ikulong ng matagal. So, nagpadala ko ng pera, pang-piyansa sa kanya. So, yun lang yung huling ko sa kanya. Last na to, kung ayaw mong magbago, tigil na ako, give up na tayo sa natin. So, tinago namin siya sa probinsya ng sister niya. After doon sa sister niya, nagpatayo ng kubo-kubo kasi gusto kong mahiwalay siya ng baboyan din para may libangan siya. Hindi niya pinaabot, Papa Jack, for 2 months lang bumalik na naman siya sa lugar namin, which is andun lahat ng temptasyon. 2 to 3 months lang. Mm-hmm. So, bumalik siya sa city namin. So, nag-give up na ako. Sabi ko, itigil na natin to kasi para akong ginawang tanga dito. Hindi ako kumuha ng pera. Na basta-basta dito. Parang simple lang hinihin ko. Iwas lang talaga sa ganong bisyo. Pero ayaw talaga niyang, hindi talaga siya makaiwas sa tentasyon. So, nag-give up ako. Napunta pa sa nagdemanda pa siya dahil gusto niya yung rights niya. Sinong dinimanda? Sinong dinimanda niya? Ako po. Anong kaso? Kasi kasal nga daw kami. Tapos, yun, kapatid ko ang nag-attend sa barangay kasi wala nga ako. Naka-video call pa nga ako. Ready kasi gusto ko video call versus sa kanya. Ayaw pala tanggapin yan. Ganun palang patakaran dyan sa Pilipinas. So, ang nag-antend na lang ate ko na walang kalam-alam. Walang alam nila is yung nagbisyo nga siya. So, ang hiningi lang niyang rights doon sa kapitan is manghingi siya ng suporta dahil wala siyang trabaho, may sakit siya, ganito, ganyan. So, sabi naman ng
Sabi ng barangay sa kanya, may rights ka kasi kasado pa rin kayo. Conjugal yan, kumbaga. Ko, ang hirap ha. Grabe ang buhay na to ha. Akin na nga lahat. May ganap pang ako pa ano. So, ang nangyari, sige na, ikaw may 3K siya. Kumbaga yung bahay na ginawa ng pang ano, tipon-tipon ng mga bisyon niya, ginawa kong rental. So, merong nag-rent na doon ngayon, hanggang ngayon. So, doon siya kumukuha ng pagkain niya. Kumbaga, 3K sa kanya, 5K sa akin. Kasi 8K, 8,000 pesos yun ang rent ng bahay, buong bahay. So, ang nangyari ngayon, wala. Binablock ko na sila lahat para hindi na ako ma-stress. Ang nangyari kasi, nung last 2 weeks lang, ate ko, nag-video call kami. Sabi niya, Day, may asawa ka na dyan? Wala akong mag-asawa dito. Gusto mo makulong? Di pa nga ako clear dyan sa Pinas. Ginanon ko siya. Ay, mag-on ka, Day. Sabi ko, mag-on na ako, pero hindi tayo pwede dyan. Ginanon ko siya. Sabi ko, pero Day, anong plano mo? So, uwi ako next year. Tingnan natin. Gusto kong mag-file na kung anong process. Pero narinig ko kasi, Papa Jack, kung ikaw nga, naloko ka din ng yung mag-file ka ng divorce, diba? So, how much more ako mag-risk na naman ako ng... So, nagda-doubt ako. Sabi ko kay ate ko, gagastos ako ng malaki na naman. Baka naman mapunta sa wala. Tapos, sabi niya, Day, pag-isipan mo ha. Kasi pag mag-file ka niyan, baka mag-suicide daw. Ako ang sisihin. Yun na yung laging pambato nila sa akin, PPJ. Kaya nainis ako. Bakit? Kapatid mo yan? Kapatid niya? Kapatid ko. Kapatid Binigyan mo. ako ng payo. Binigyan ako ng payo. Baka daw saktan niya yung sarili niya. Ma'am, wag mo sabihin yung word na ano. Kasi, kasi... wag mo sabihin yung word na yun. Oo. Baka saktan. Baka saktan yung sarili niya. Ako pasisihin. Okay. Ang point ko, Papa Jack, gusto ko yung payo mo. Bakit nakatsyempo ako ng ganong pag-iisip yung dati kong ex-husband na, my God, bakit ganyan? Hindi ba pwedeng mabubuo na lang siya? Hindi. Dahil naman din sa kanya, nasira kami. Hanggang kailan ba ako magsasuffer nito lahat? Tapos yun, mga payo ng ate ko, dahil magre-ready ka na lang ng pera kasi mas lalo na nga siya ngayong pumayat. Mas lalo siyang nagkasakit. Kaya natatakot ako baka anytime may ma-receive na akong call. Anong mangyari sa kanya? So, siniready ko na sarili ko. Ang akin ng Jack, is, bakit may ganun ba? Natsyempohan ko lang na ganun klaseng lalaki na pili ko. Di ba pwedeng alagaan naman yung sarili niya? Kasi hindi naman, kasalanan ko, naganap buhay ako, anong gagawin ko? Maghirap naman kami magsama. Kaya andun na tayo, magsama tayo. Andun na yan yung sa hirap at ginawa, magkasama kayo, pero hindi ko kaya Hindi ko kaya niya. Nung nagkasakit lang ako, buntis ako po mga 8 years ago, na-ectopic ako, nabenta ko yung house and lot ko. Dahil nga wala ako kahit pisong magastos sa hospital. So akin pa rin lahat, back to zero ako, kaya pinilit ko na naman mag-abroad. Nanghirap. Ang hirap pa Jack. Bakit ganun? Okay. Anong tanong mo? Yun, ang ko lang Papa Jack. Sa tingin mo, bakit ganun siya mag-isip? Or, malas ko lang ba talaga na hindi siya strong enough na lalaki? Makatsyempo talaga ako na may ganung lalaki. Bakit lagi na lang blame sa akin kung anong mangyari sa kanya? Hanggang kailan ba to? Hanggang kailan ba na naging masaya din naman ako? So 43 na nga ako ngayon. Wala. Ayun ko. Kasi natatakot naman ako mag-relasyon. Hindi nga ako settled. Wala akong closure pa. Totally separated verbal. Wala talaga kaming closure pa kasi di pa talaga ako umuwi ng Pinas. Kung uwi ako ng Pinas, yun na yung final ko para saging malaya ako. Pero
Baka yun naman ang ano ko. Kakatakutan ko ba na what if pag-uwi ko doon, ano na naman siya, may gagawin siyang masama. Sa harapan ko talaga kasi nangyari kami once before eh. Pag hiwalan mo siya, ngayon ako, Papa Jack, grabe siya. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam gagawin, Papa Jack. Actually, hindi ko alam gagawin. Every night manood. Nakikinig ako sa ano mo. Kasi gusto kong at least matsyempohan na makarelate din ako sa problema ko. Makatsyempo ako ba para makakuha din ako ng idea. Anong dapat? Pero alam ko kasi na ang last talaga nito is kailangan mag-file ng divorce para properly may closure. Pero ang dami lang adlang mga payo ng family ko. Yun nga yung payo ng ate ko. Mga friends ko, move on ka, best. Move on ka, guys. Move on ka, promise. Mag-enjoy ka dito. Huwag mo na siya isipin. Madali lang sabihin, huwag na isipin. Pero, hindi pa rin eh. Yeah. Uuwi nga ako next year, pero hindi na naman sure. Kasi may nagda-doubt naman ako. Pag umuwi ako doon, hindi ko kaya siyang harapin. Baka, takot ako. Dobling takot na. Labas ang financial kasi gusto ko na nga pera eh. Kung pera na lang ang habol nyo, lalo na kapatid na kasi yun din ang mga payo din ng mga side nila eh, na wala kang trabaho, wala kang pagkain mo, may sakit ka pa, kasado naman kayo, di hingan mo na lang si Janet, yun na yun, kapala na lang ng mukha, ganun. Gusto ko nga arigluhin, pera na lang. Pero natakot ako pag umuwi ako next year, kaya question mark na naman siya, hindi pa na naman siya sure. Kasi takot talaga ako, Papa Jack. Nawala ang excitement ko sa pag-uwi sa Pinas. Ay, naku. Is nalabas ko siya. Okay. Hindi ko alam kung anong tanong mo sa akin dyan. I honestly don't know what to answer. Or what to tell you sa tanong mo. Ang tanong mo kasi sa akin ay, bakit ba, hindi, yun ang naalala ko eh. Ba't ba di ba, ba't ba nakatsyempo ako ng ganung lalaki? Ba, hindi ko alam. I do not think it should be the proper question tonight. Ano. Pero nagigets ko naman yung yung sinasama ng loob mo, Jen, Can I talk to you? Okay. Makikinig ka? Kasi dahil mo sama ng loob, Yes po. Yes po. Basically, alam mo, Jen, ang kalaban mo dito, not anybody else but your conscience. Eh. Masyadong malambot ang konsensya mo. To a point na nakukompromiso yung common sense sa'yo. No? Kasi totoo niyan, common sense na lang to eh. Yun ang katotohanan dito, Jen. Common sense na lang ito. Kaya lang, masyadong makapal yung konsensya mo. Masyadong malambot in a sense. It's, kumbaga, you are considerate to a fault na nagagamit against you. No? Hindi ko alam kung bakit pinapayo ng ate mo sa'yo na that's against your interest. Hindi ko naiintindihan yun. No? Kasi maybe I'm the wrong guy na tinanong mo dito. But if you ask me, Papa Jackson, paano po yung pakasaktan niya sarili niya? Baka mamaya, di ba? Baka mamaya mag-commit siya ng kung ano. Yan tanong mo, di ba? That's beyond your control. Baka makipaglibing din ako. Kung yun. Sorry kung brutal ako but you should not be, you are not supposed to be held in emotional hostage only because alam niyang kayang-kaya niyang daanin sa ganun. Yung kaya kanyang paikutin sa ganung paraan. No? Not supposed to be. Hindi ko naiintindihan dyan na kinakailangan mong wag umuwi ng Pilipinas
Kasi para bang kanya yung Pilipinas, no? Na parang wala kang choice kundi tawag nito, parang wala kang choice kundi suportahan siya kasi mag-asawa kay gets ko yan ang batas natin. So paano pala pag nagdesisyon kang wag na magtrabaho? Eh di gutom kayo parehas. Exactly, no? So hindi ko alam bakit bakit mo option na suportahan pa rin siya. For all those years that you have supported him, you still want to support the guy despite the fact na according to you, walang ibang ginawa kundi maging sakit ng ulo mo. Sa'yo na nang galing, 43 ka na, you are wasting years of your life. Years na kahit anong mangyari, makaipon ka man ng ilang milyon, hindi mo na kayang ibalik yung panahon sa sayangin mo. But if you really wanna be technical about it, ibenta mo yung bahay ninyo, kung ano man napundar ninyo, itabi mo yung part mo, ibigay mo yung part niya, and then start a new life on your own. If you really want to be to be technical about this. Pero ako lang, hahayaan ko yan. Bakit? Bakit tayo may mga amor sorry mga kaibigan na, maybe I'm the wrong guy that you're listening to. Kung medyo baka ano kayo, no? Baka yung mga nanonood sa atin, baka ano kayo, baka you're too considerate, no? Maybe I'm the wrong guy na pakinggan nyo, no? Siguro wag kayo dito. But bakit tayo may mga amor sa mga taong mabigat sa buhay ng ibang tao at ay tulungan ang sarili? Bakit tayo may amor sa kanila? Pinili mong mag-addict tapos mapipirwisyo mo yung ibang tao, yung napangasawa mo. Tapos ang ending yung tao nagsakripisyo some parts of the world somewhere. Siya pa yung mahihirapan. Para itaguyod. Tapos tong kapatid mo naman, ang payo niya sa'yo ay baka maging problema lang yan kasi baka mamaya it will be taken against you. Bakit? Kung ako sa'yo yung paano, benta mo na. Para wala siya napapakinabangan sa'yo. Bakit mo binubuhay ang taong walang pakinabang? Yung mga senador na at mga congressman namin, nag-aaway-aaway kayo sa mga bagay na wala kami kinalaman. Bakit din niyo po ayusin yung annulment sa Pilipinas? Mga ganitong kwento matutulungan ninyo. Diba, imagine mo yung sa kagaya ni Jen, magbabayad ng 300 to 500,000 para ma-annul? Puro kayo away ng wala kami kinalaman. Puro kayo pagtatalo, wala kami kinalaman dyan. Hindi naman ikakakain ng extra pagkain yung kung ano sino manalo sa pag-aaway nyo dyan. Sign laws and do something that's directly affecting us. Hindi yung nakakaumay. Sorry, no. That's off tangent, but alam niyo naman. Anyways, Jen, let's go back to your problem. Come home to the Philippines. Binigyan mo ako ng idea. Teka lang, may sinasabi ako. Thank you. Come home to the Philippines. 'Di ba? Huwag ka matakot. Hindi kailangan kayo magkita kung ayaw mo. Yun ay kung talagang gusto mo makipaghiwalay. Baka mamaya naman, ngayon lang to ganito. Tapos, pag nandito ka na, bakit ba sa buhok mo? Nag-shower kami together eh. Pero kung ang tanong mo lang, Papa Jackson, okay lang ba pabayaan ko na siya? Pabayaan mo! Kailangan niyo pakainin yung mga taong mabigat sa buhay. Totoo. Hindi ba tayo, yung mga lalaking ganyan, lalo yung mga gaya ng mister mo, baka yung mga lalaki na nakikinig pa sa atin, nanonood sa atin, hindi kayo nahihiya sa mga buto nyo? Hindi kayo nahihiya sa mga buto nyo, mga pabigat kayo, mga diba? At yung mga tanga sa pag-ibig, hindi ba kayo nalibad barang binubuhay nyo ang okay lang yung mga kaibigan, okay lang yun. Halimbawa, babae naghanap buhay, lalaki, domesticated naman. Siya naman ang toka ng bahay, mga anak, di ba? Kumbaga okay lang yun eh. Kasi pwede na ngayon, di ba, pantay na ang pagkakataon ngayon. Pero pabigat ka. Tingnan mo ha, Jen.
Po. Tinan mo tong part na to. Kung halimbawang nung ni-raid yung bahay ninyo, nasa Pilipinas ka, at dinampot ka din, eh dinatrauma ka pa sa buhay nang wala kang ginagawang kasalanan. Tama? Tama. Halimbawa, nandito ka, nagbabakasyon ka. Bakit, di ba? Sabihin, kanino ba galing yung yung perang pinambibili ng ng gamot? Di ba sa'yo? Mm. Ay kung ituro kang financier ka, ay hindi ka Anyway, nakapag-abroad. Papa Jack, regarding naman pag nagbakasyon ako, yung nagstay ako ng 1 month, nag-exit ako ng after 6 years dito, wala din talaga. Kulong talaga siya sa bahay sa akin. Hindi yun ang point ko. Guardian talaga Oh my siya sa God, akin. alam mo may katangahan ka din taglay. May kamangmangan ka. Gusto mo ng ganong klaseng asawa? Hindi Kailangan mong talaga, ayoko na makinig nga. ka. Gusto mo na lalaking kailangan mong bantayan? Sumagot ka nga. Usap ka. Gusto mo na lalaking kailangan mong bantayan? Yun na talaga, promise. Tama, graduate na talaga ako. 43 ka na. You are not getting any younger. Not getting any younger. In 7 years time, which is very fast. Ang bilis ng 7 taon. In 7 years time, you will be 50 years old. 7 taon from now, 50 ka na. Ilang taon ka na nagtatrabaho? 15 years ka nagtatrabaho sa abroad, di ba? Mm-mm. 15 years ka nang kinukuba ng mister mong walang pakinabang sa'yo? O walang pakinabang walang pakinabang sa buhay ninyo? 15 years na? At hanggang ngayon, nagtatanong ka pa rin kung titiisin mo na siya o hindi. Talaga ba? O nasanay ka na lang na ginaganyan ka? Ha? Well, thank you, Papa Jack, na nabigyan mo ako ng konting, lakas na loob talaga. Alam ko na ngayon kung anong gawin ko next year. Anong gagawin mo? Taas no talaga kung magkasalubong man or magharapan. Hindi na talaga. Magpirmahan sa barangay, ayoko na talaga. Yun lang akin para naman maging malaya na rin ng masaya din na yung open na talaga ako dito naman patuloy yung buhay ko. Yun yung gusto ko ba? Ultimo yung 3K na nakukuha niya. Kung sa pinaparentahan niyo, kunin mo yon. Ni Singgong Duleng, ba't mo iiwanan niya walang pakinabang na yan? Promise. Suda talaga sa akin sa next year. Imagine mo, wala. Pabigat ka na sa buhay, may 3,000 monthly ka pa. Naawa ko sa'yo. Ako din pa ba dyan? Awang-awa ko sa sarili ko. Inis, awa na. Ano ba itong buhay na to? Pero kailangan Well, alam mo dyan, laban sa kwento na to, laban pa rin may kasabi mo dyan? Makinig ka. Sa kwentong ito, di ba, in all the characters in your story, you are the only one who can change your circumstances. Kahit magbunga nga ako dito, kahit naawayin kita, kahit payuhan ka ng lahat ng mga kaibigan mo na sensible naman yung payo nila,
if you will continue romanticizing your own stupidity, walang pupuntahan to. Magbabago ito pag dumating yung araw na gusto mo na magbago ito. Period. That's the only time. That's the only time na magbabago to. Okay? Yes. Oh, yung 3,000 monthly, sa akin mo na ipadala ha. Thank you, Papa Jack. Promise, thank you talaga. Hindi, uusap tayo eh. Sinasabi ko sa'yo, sa akin mo mapadala yung... Ha? Pwede Hello, ay pusang gala guys. So, ayaw. Guys, 3,000 lang nakikita ugali mo. Grabe naman. No. Pwede ba pa, Jack? Hindi nga ako makatikim dyan sa renta na yan. Pwede Joke lang. Basta, I'll be so proud of you kapag nagawa mong baguhin ang buhay mo kasi alam mong kaya mong baguhin. Diba? Regardless of what other people would say. Thank you. Take control of your own life. You're 43 for crying out loud. Okay? Thank you. Thank you po. Salamat sa pakikipagkwentuhan sa akin. Jen. Bye-bye. Salamat po. God bless. Bye-bye.